In this video, we will talk about the truth about the law of attraction. And I'm here to tell you that it works. That you can manifest the life that you want. Pwede mo ma-attract yung blessings. Pwede mo ma-attract yung client. Pwede mo ma-attract yung maraming pera. Pwede mo ma-attract yung maraming prospect. But the bigger question is, how does it work? I can still remember vlog number 57. You can actually check it out in my YouTube. May mga bagay doon na during my struggle, halos wala na akong boses. Ang dami kong pinagdadaanan noon. Paulit-ulit pa rin ako naloko ng mga tao. But feels like I was guided. Feels like there's peace na kahit sobrang bigat, physically, mentally, emotionally, ramdam ko na may mangyayaring maganda. Ramdam ko na may magandang future na parating. Ramdam ko rin na napakalapit na. So I made a lot of announcements. Sabi ko doon, magkakaroon ako ng webinar, paid webinar. Tapos magkakaroon ako ng speaking engagements. Tapos magkakaroon ako ng sarili kong team building events. Tapos makakapag-rate ako ng maraming milyonaryo. Tapos magkakaroon sila ng sariling kotse. As time will come, makakatulong na rin sila sa ibang tao. Guys, lahat yun nangyayari na ngayon. Sobra-sobra pa nga. To the point na ngayon, meron pa tayong course. So, I am a physical manifestation na yes, it can happen. At ituturo ko yan dito sa video na to. Because let's face it, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, kung nagsisimula ka pa lang sa journey mo, kung nagsisimula ka pa lang sa pagme-meditate, at hirap na hirap ka sa buhay mo ngayon. Di ba ang hirap mag-imagine? Pipikit ka, mag-i-imagine ka, nandyan yung kapatid mo naglalaro, yung nanay mo biglang babatukan ka. Ano bang pikit ka pa diyang nalalaman? Tapos imagine mo, papakiramdaman mo, ano yung feeling ng mayaman. Tapos napakainit ng panahon ngayon. Hindi mo alam kung saan ka pupwesto sa pag-i-imagine mo. Tapos iisipin mo yung magandang buhay, iisipin mo yung pangarap mong buhay. You will think about your vision. You will focus your energy on your vision. And then you will feel it. Tapos pagmulat ng mata mo, tada. Back to reality. Paglabas mo ng bahay, toxic. Pag open mo ng social media, toxic. Pag kinausap mo na yung mga tropa mo, kaibigan mo, sobrang toxic. Pag pasok mo sa trabaho o sa school, toxic din. And the manifestation stops right there. So now, I will answer the question, how to really manifest your goals and dreams. Ano ba yung katotohanan? Ano ba yung tamang proseso? Kasi syempre, may mga maririnig tayong mga mentors na ang galing talaga ng pagkakapaliwanag nila, na may point talaga yung sinasabi nila, pero baka hindi siya applicable sa'yo. Baka hindi ka makarelate do sa imagine lang. Kasi may tamang proseso. And I understand how you feel, especially kung galing ka sa hirap kagaya ko. Because I've been there. So what if hirap na hirap ka sa buhay, paano mo maa-attract yung buhay na gusto mo? What if nagsisimula ka pa lang, ano ba yung tamang proseso? Sasagutin natin yan ngayon. And we will focus on 4 elements. Extremely important elements in terms of manifestation. Now let's jump into it. Number 1 is belief systems. Now, very important na naniniwala ka. And that's the greatest challenge. Kasi nga, again, totoong pwede mong ma-attract yung buhay na gusto mo. Ulitin ko ha, pwede siyang kusang lumapit sa'yo. Kung tama yung sistema, tama yung proseso mo, lagi mo siyang iniisip, you talk about it, you dream about it, you imagine it, and you feel it. At kung totoong naniniwala ka, maraming signs, maraming opportunities yung dadating sa'yo. It will really move towards you. Because attraction means siya yung lalapit sa'yo. Yung buhay na yun yung lalapit sa'yo. Mamaya natin pag-uusapan yung actions na kailangan natin gawin. But you have to understand how it works. And here's a basic idea. Ikaw, buhay ka sa ngayon. Yung past, nakalipas na. Tama? Yung future, parating pa lang. Pero tandaan mo na hindi ikaw yung papunta sa future. Yung future yung papunta sa'yo. So, understanding that context, it's always the now. It's always ano yung ginagawa mo ngayon, ano yung iniisip mo ngayon, ano yung nararamdaman mo ngayon. Kasi yung bukas ang papalapit sa'yo. So kung gaano kaganda yung bukas, kung ano yung makukuha mo bukas, kung ano yung maa-attract mo bukas, nakadepende sa iniisip, nararamdaman, ina-actionan, choices and decisions. So yes, pwede mo talagang ma-attract. Kaya lang nga, dahil sa paniniwala natin, dahil sa kinalakhan natin, dahil sa lagi nating naiisip, lagi nating nakikita, lagi nating nararamdaman, naririnig, lumalabas sa bibig natin, minsan napapanood pa natin sa social media. Actually, hindi minsan. Lagi nating napapanood sa social media. Meron tayong na-build na belief systems. Meron tayong pananiniwalaan. Now, the easiest way to know if you have a problem with your belief systems,
is your results. Because results won't lie. Tandaan nyo yan guys, results won't lie. Kung wala kang pera ngayon, may mali kang paniniwala sa pera. Kung hindi ka masaya sa career mo ngayon, may mali kang paniniwala sa career mo. Kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, may mali kang paniniwala sa pagtitake ng action, sa attitude. Kung hindi maganda yung relationships mo, may mali kang paniniwala sa mga tao. Kung lagi kang naloloko, may mali kang paniniwala sa mga tao sa paligid mo, may mali kang decisions, or may mali ka sa sarili mo. Mali yung paniniwala mo sa sarili mo, kaya subconsciously na isasabotahe mo yung sarili mong decisions. So bottom line, paano ba na-build yung beliefs so you can understand how we can build a new belief? One, upbringing. Think of it this way. Simula nung bata pa lang tayo, ang bata, hindi siya nag-a-analyze. Ang bata ay nag-a-absorb. Especially from 0 to 7 years old. Lahat yan, puro absorb, puro tanggap. And that's the time that you are building your belief systems. So lahat ng sabihin sa'yo, totoo sa'yo yun. Kaya nga pag nakakita ka ng bata, nakipaglaro ka sa kanya, kahit imaginary ball lang, magbatuhan kayo ng imaginary ball, sa kanya totoong-totoo yun. Mag-imagine siya nakabayo ka, pag sakay niya sa likod mo, totoong kabayo ka para sa kanya. So, napaka-powerful ng imagination nila. But the problem is this. Ang dami nilang naririnig na hindi maganda. So, kung galing ka sa hirap, paulit-ulit yung nanay mo, puro kahirapan yung sinasabi. Yung tatay mo, puro kahirapan. Tapos yung pera, laging problema. Dumadating pa sa point na yung pera, pinag-aawayan. And don't get me wrong, even if middle class ka, kapag ang pera, lagi pa rin pinag-aawayan. Kapag ang pera, hindi maganda yung usapan. Kapag ang pera, hindi maganda ang meaning sa pamilya mo, hindi rin magiging maganda yung belief systems na mabibuild mo. And that is the main reason why it's hard for us to attract wealth. Because we don't believe that wealth can be obtained. Hindi tayo naniniwala na ang pera madaling makuha. Di ba tayo nagtataka? Maraming tao yung nagsasabi na, ang dali naman kumita ng pera eh. Ang daling gumawa ng pera. Ang daling yumaman. Pero ikaw galit na galit ka pag sinabi nila yun, di ba? Galit na galit ka pag may nagsabi sa podcast na ang daling kumita ng pera. Di ba tututulan mo? Kasi hindi ka naniniwala. So tingnan mo, ano yung reflection nun sa buhay mo? Ano yung nagmamanifest sa buhay mo? Hirap ka rin sa pera. Kasi ayaw mong maniwala. Halimbawa, sinabi ko sa inyo, madaling kumita ng pera. Eh kung maniniwala ka naman ngayon, di ba? Kung maniniwala ka sa sinabi ko, wala namang masamang mangyayari sa iyo. Actually, baliktarin natin. Anong magandang nangyari sa buhay mo sa paniniwala na napakahirap kumita ng pera? Saan ka dinala ng paniniwala mo? Saan ka dinala ng pinaniniwalaan mo? Kasi nangyayari sa atin, yung positive, yung dapat, yung makakatulong sa'yo, yun ang kini-question mo. Bakit hindi mo questionin yung paniniwala mo na hindi naman nakatulong sa'yo? For example, nagdududa ka na naman. Tama ba yung sinasabi ni Sir MJ? Try mo kayang isipin, teka, tama ba yung duda ko? Halimbawa, magta-type ka na naman ng negative comment. Teka, tama bang magta-type ako? Mang-negative na naman ako? O babalik lang sa akin to? Tama ba na paulit-ulit na lang ako nang-hate? O kaya miserable yung buhay ko kasi napaka-hateful kong tao? You have to reflect right now. And don't get me wrong, naiintindihan ko kayo. Kasi galing din ako dyan. Baka itong message ko hindi pa para sa inyo ngayon. Pero alam ko kasi yung totoo, alam ko yung tama. Baka lang hindi pa kayo ready. And it's okay. But the bigger question now is, kailan ka pa magiging ready? Kasi most of the time, nagbabago lang ang beliefs natin kapag sobrang bigat na tayo, kapag sobrang down na tayo, kapag may emergency, kapag may nangyaring hindi maganda sa buhay natin. But the problem with most people is, pagdating ng sobrang bigat na problema, hindi na sila makabangon. Hindi na sila makabawi. Hindi na nila alam yung gagawin nila. Hindi na nila ma-shift. So why wait? Bakit kailangan mo hintayin na patunayan sa'yo ng universe na mali yung pinaniniwalaan mo? Kung pwede namang sa video na to, matuto ka. Kung pwede namang baka na-attract mong mapanood tong video na to. Na itong video na pinapanood mo ngayon, itong podcast episode na to, pinadala talaga sa'yo para matutunan mo kung paano yung law of attraction. Kung paano siya gumagana at paano siya gagana sa buhay mo. Kasi baka naman may pangarap ka pa, baka naman may gusto ka pa. At kung ayaw mo namang matuto, ayaw mong ma-attract yung blessing sa buhay mo, huwag mo nang panoorin to. Doon ka na lang sa mga negative. Doon ka na lang sa murahan. Doon ka na lang sa puro hate para mas ma-attract mo yun sa buhay mo. May choice ka naman. So now, balik tayo. Belief systems. You have to build a new belief. So how do we actually change our belief?
Tandaan mo na nabuild yung paniniwala mo through habits, through patterns, through a repetitive set of behaviors, actions, thought process, emotions. Basically, nanggagaling siya sa pattern of thoughts, pattern of emotions, and pattern of actions. So, ibig sabihin, kung yung paniniwala mo ngayon may mali, obviously, hindi ka masaya sa resulta mo, obviously, hindi mo pa nakukuha yung buhay na gusto mo, babaguhin mo lang yung patterns ng iniisip mo. Babaguhin mo lang yung patterns ng actions mo. Babaguhin mo lang yung patterns ng emotions mo. So, dyan napapasok yung pattern recognition. So, i-recognize mo sa sarili mo ngayon, i-accept mo sa sarili mo ngayon na may mali. Mukhang may mali sa beliefs ko. Pag umaatake na yung maling beliefs, you have to break that pattern. So, you can create a new one. How do you create a new one? Simple lang. Kung hindi ka naniniwalang madaling kumita ng pera, kailangan mo siyang paniwalaan. So, paano ka maniniwala? E di mag-take ka ng action around it. Hindi magbasa ka ng libro around money. Makinig ka ng mga podcast about manifestation. Pag makikipagkwentuhan ka, all about money. All about manifestation. All about positivity. All about your goals and dreams. You must talk about the things that you want to happen. Ang usapan dapat laging sa mga bagay na gusto mong ma-achieve, sa mga bagay na gusto mong makuha. At iwasan mo munang makipag-usap at makipagkwentuhan about other people, about negativity, about toxicity. Especially yung mga bagay na ayaw mong mangyari sa buhay mo. Kasi, maliban sa mas ma-attract mo siya, mas maniniwala ka sa mga bagay na lagi mong naririnig at lagi mong sinasabi. Tandaan nyo to, ang kasinungalingan, pag narinig mo araw-araw, maniniwala ka na rin. So, ibig sabihin, yung mahirap ka, wala kang kwenta, mahina ka, pwedeng kasinungalingan yun, pero pinaniwalaan mo. At since naniwala ka, naging totoo siya sa'yo. So, ngayon, pwedeng mahirap ka pa, pwedeng hirap ka kumita ng pera. Pero sabihin mo po ulit-ulit sa sarili mo, hindi, mayaman ako, payaman ako, madali kitain ng pera, kaya kong kumita ng pera. Do it over and over, read books, find a reference, find a mentor, watch videos, influence yourself, at dadating yung time, maniniwala ka na rin. At kapag naniwala ka na, pag nagsimula nang magbago yung belief systems mo, simula na rin ang pagbabago ng buhay mo. If you want to learn more about pattern recognition, pattern interruption, and pattern creation, if you want to learn how to change your beliefs, matututunan mo yan sa course natin, Success Blueprint. And I'm gonna put the link in the description and in the card somewhere in this video. So that's the first element, belief systems. So kailangan mo nang baguhin lahat ng paniniwala mo. For example, if you want a better relationship, you have to change the meaning of people are. Kasi di ba meron tayong narrative around people. Ang mga tao sinungaling, ang mga tao ganito, ang mga tao masama ugali. Ang Pilipinas ganito na. It won't work. Kasi kung yun ang paniniwala mo, yun ang ma-attract mo kasi yun ang lagi mo sinasabi. Same goes. Kung ano yung career na napili mo, dapat naniniwala ka doon. Kasi imagine mo, papasok ka sa isang career na hindi mo pinaniniwalaan. Gusto mo magnegosyo, pero hindi ka naniniwala sa negosyo mo. O hindi ka naniniwala na mabuti ang pagnenegosyo. O hindi ka naniniwala na makakatulong sa'yo at sa ibang tao yung pagnenegosyo. At kung negosyante ka, dapat na-appreciate mo yung mga negosyante sa paligid mo. Tandaan nyo rin to You won't get what you don't appreciate. So for example, there's a mentor like me trying to create value, giving you knowledge and wisdom from my 18 years of experiences. Pupunta pa ako sa Florida, Australia kay Tony Robbins para lang matuto so I can bring you more knowledge. Pero hindi na-appreciate ng marami. Obvious naman sa comment section, yung mga taong hindi nakaka-appreciate, what will happen? You won't get the knowledge, di ba? Because you won't get what you don't appreciate. You won't get the wisdom. You won't attract positivity in your life. You won't manifest your goals and dreams. Because we are talking about goals and dreams. So kaya ka miserable, kaya hindi maganda buhay mo, hindi mo makuha yung resultang gusto mo, kasi hindi mo na-appreciate pag may mga taong yun ang gustong ibigay sa'yo. Hindi mo na-appreciate yung mga taong willing tumulong sa'yo. May nakita ka negosyante, na bad trip ka, pero gusto mo maging negosyante. Paano ka magiging negosyante? Galit ka nga sa mga negosyante. Hindi mo nga sila na-appreciate. Gusto mo mag-create ng content, gusto mo maging magaling na content creator. Pero, yung mga content creators, binabasag mo, nene-negative mo, hini-hate mo. So, paano ka magiging magaling na content creator? Ikaw mismo hater ka. So, again, you won't get what you don't appreciate. So, if you don't appreciate the good life, your goals and dreams, and the people who are living the dream life, you won't get there. That is why the second element is self-image. What's the character that you are trying to build for yourself? Ano yung tingin mo sa sarili mo? Kasi very important yan. Halimbawa, pwedeng na-appreciate mo yung mga negosyante. Diba? Like, grabe si Henry C.
Grabe si Gokong Wei, ang galing ni Manny Villar, ang galing ni Ayala, ang galing ni Elon Musk. Ang galing nilang lahat. Pero ako hindi magaling. Hindi pwede sa akin yan, hindi ko kaya yan. So kahit tama yung belief mo sa pera, tama yung belief mo sa career, tama yung belief mo sa pagnenegosyo, tama yung belief mo sa mga tao. Pero pag mali yung belief mo about yourself, if you don't believe in yourself, wala rin mangyayari. Because whatever you attach to I am will be true to you. Lahat ng i-attach mo sa I am mahiyain, I am a hater, I am a negative person, I am miserable, I am depressed, I have anxiety and all that, ma-attract mo siya sa buhay mo. Lalo na kung laging yun ang lumalabas sa bibig mo. Kaya nga dito napapasok yung pagte-take ng action. Dito napapasok yung pagbibuild ng habits. Dito napapasok yung disiplina. Dito napapasok yung pagbibuild ng patterns. Kasi may katotohanan talaga yung sinasabi ng iba. Kailangan mo lang maniwala. Kailangan mo lang isipin lagi. Kailangan ramdam na ramdam mo. Totoo yun ha. Pwede talagang mangyari yun. Pwede talagang ma-attract mo yung blessing sa buhay mo. Pwedeng kusa siyang dumating. I'm not talking about money ha. I'm talking about kusang dadating yung opportunities. Pero ang hirap kasing maniwala kung wala kang gagawing action. Mahirap maniwala kung wala kang clarity. Ang hirap maniwala kung wala kang evidence that you can. That is why in terms of building your self-image, you have to take action. You have to believe in yourself. Kasi tandaan nyo na yung resulta nanggagaling sa actions. Okay? Yung mga pangyayari nanggagaling sa behaviors natin. How we act, how we behave. But how we act and how we behave is directly proportional to our self-image. Kaya nga narinig mo na ba yung sinasabing, ganito talaga ako eh. Tabain talaga ako eh. Malakas talaga akong kumain eh. Ano na-attract nila? Diba, maliban sa malakas talaga silang kumain, ang bilis talaga nilang tumaba. At di ba meron ka rin naririnig na, ako kahit anong kainin ko, hindi ako nataba eh. Kahit malakas akong kumain, hindi talaga ako nataba eh. Di ba yun din yung nangyayari? Tapos sasabihin natin, unfair. Pero in reality, yun kasi yung lumalabas sa bibig niya. Yun yung pinaniniwalaan niya. At tandaan nyo, that most people will fight for what they believe is true, not what they want to achieve in life. Ang pinaglalaban ng mga tao, yung pinaniniwalaan nila. Hindi yung gusto nilang makuha. At imagine mo na lang, naniniwala ka sa goals mo, naniniwala ka sa pangarap mo, naniniwala kang makukuha mo at naniniwala ka sa sarili mo. Di ba ipaglalaban mo yun? You will fight for that. That is why it's very important that you develop your self-image. How do you do that? You take action consistently. Babalik lang ako sa sinabi ko kanina. Kung paano mabibuild yung belief systems, ganun din mabibuild yung self-image. You have to think about it. You have to say it all the time. You have to hear about it. And you have to take action. So it's think, feel, say, hear, and do. Pay attention sa mga bagay na iniisip mo. So always think about your goals and dreams. What you want to happen. And the character you want to build for yourself. Number 2, so feel, get in touch with the emotions. Ano ba yung mararamdaman mo kapag nandun ka na? How would you feel kapag andun ka na? How do you feel kapag ikaw na yung tao na yun? Hear, ano yung pinakikinggan mo lagi? Anong klaseng music? Sinong pinakikinggan mo? Anong pinanonood mong mga videos? Toxic ba? Negative ba? Dapat puro positive. Dapat about your goals and dreams. Say, dapat positive yung lumalabas sa bibig mo. Dapat halos lahat ng lumalabas sa bibig mo related sa pangarap mo, related sa goals mo. And do. Lahat ng actions na gagawin mo related sa pagbibuild ng self-image mo. So the idea is this. The belief systems can be focused on the what. Kasi di ba napag-usapan natin, it's a bit external. So here's the major idea. The belief systems can be focused on the big things and the what. What do you want to achieve? So again, that's the money, the car, the house, the business, the career, the profession, the life that you want. You have to clearly define that. It has to be clear. And dapat naniniwala kang maganda yon para sa'yo. Naniniwala kang posible yon para sa'yo. At naniniwala kang mabuti yon. Hindi siya masamang makuha. Deserve mo yung makuha. Now, when you are able to answer the what question, you focus on the who. That's the self-image. Sino na ako? Sino ka na? Kapag ganun ka na kayaman. So for example, you wanna earn 1 million per month. Sino ka na? Paano ka maglakad? Paano ka umupo? Paano ka mag-decide? Paano ka mag-take ng action? Paano ka mag-isip? Paano ka magsalita? Diba? Halimbawa, ikaw yung hateful sa mga tao sa paligid mo. Tanungin mo sarili mo,
Ganyan ba ang attitude ng kumikita ng 1 million per month? O attitude yan ng mahihirap? Kaya nga yung mga negative na tao, hindi ko pinapatulan bakit. I know that they have a miserable life. Sure ako dun eh. Hindi lang sila ready sa positivity at pakakinahain na sila ng negativity. But the bigger question is, ikaw ba anong gusto mo sa buhay mo? Gusto mo ba habang buhay ka naghahanap ng mali? Gusto mo ba habang buhay kang negative? So what's the self-image you are trying to build for yourself? So halimbawa, content creator ka. Ikaw naman yung nini-negative. Ang goal mo, kumita ng 100 million per year. Ang goal mo, maging bilyonaryo. So, pag may nag-comment ang negative, ang bilyonaryo ba pumapatol sa ganito? Ang bilyonaryo ba nagpapa-apekto sa ganito? O tinatawanan niya lang? O baka naman hindi na siya nagbabasa ng comment kasi wala na siyang time. Baka naman may tiga-reply siya. Baka naman may tiga-basa siya. Hindi ba kayo nagtataka yung mga negative, hindi ko napapansin? Baka naman hindi ko nababasa kasi sobrang busy ko. Baka naman marami tayong taga-reply sa comment section. But bottom line, my goal here is to help you. Pero ang kaya ko lang tulungan, yung mga willing tulungan yung sarili nila. So what's your self-image? Kung gusto mong kumita ng 2 million, paano ka na mag-isip nun? Paano ka na mag-decide nun? Paano ka umupo? So you have to act as if. That's the idea. Act as if. Mag-decide ka na parang milyonaryo ka na. Umupo ka na parang milyonaryo ka na. Magbihis ka na parang milyonaryo ka na. That's how you change your self-image. Hindi kailangan mahal yung suot mo. Hindi kailangan cashmere kagaya nito. Hindi kailangan naka-Rolex ka. Pwedeng mumurahin lang muna. But you have to feel good. You have to upgrade yourself. You have to act as if. And understand that your self-image is related to your confidence. And that's number 3. The third element is confidence. Sobrang related siya sa isa't isa, pero nakabukod siyang item, nakabukod siyang element kasi dumating sa point sa buhay ko na hindi ako naniniwala sa sarili ko. So here's another idea. It is what we call the present lie and the future truth. Nung nag-start ako magnegosyo, nung 16 pa lang ako, there's a present lie. Pero confident ako eh. Pero naniniwala ako eh. Siyempre, nung nagsisimula ako sa network marketing, nung nagsisimula ako sa traditional business, wala pa naman ako napapatunayan. Diba? Wala pa akong pera. Hindi pa ako mayaman nung time na yon. Pero siyempre, magko-close ako ng deal, sasabihin ko, yayaman kami, di ba? Kailangan maklose ko yung deal, kailangan maengganyo ko siya. How will I do that without confidence? So, ang ginawa ko, nanghihiram ako ng confidence sa future na ako. Nanghihiram ako sa confidence sa MJ Lopez 5 years from now, 3 years from now, 10 years from now. So, nung time na yon, don't get me wrong, minsan nagdududa ako sa sarili ko. Don't get me wrong. Yes, naniniwala akong yayaman ako, pero there are times na ang bigat. There are times na hindi nagmamatch sa realidad yung paniniwala ko. At ang hirap nun. Ang bigat nun. At dumadating din sa point na nagdududa na rin talaga ako. So, kailangan ko ilaban yung confidence. Kailangan ko ilaban yung belief systems. Kailangan ko ilaban yung self-image ko. Remember na nung time na yon, 16 ako nag-start, insecure na insecure ako sa sarili ko. Pero ano lagi kong sinasabi? Pag nagko-close ako ng deal, ang diskarte ko nun, it's a form of affirmation. Tandaan nyo to guys, this is important. I am trying to convince the person I'm talking to, but I'm also trying to convince myself. Tapos meron akong paniniwala na kailangan akong tumupad sa usapan, so wala na akong choice. Naituro sa akin ng magulang ko, very important yung integrity. Kaya kailangan kong tumupad sa usapan. Hindi pwedeng mabali yung usapan. So when I close deals, magkukumit ako doon sa tao. Tutulungan kita yumaman. Tutulungan kita yumaman. Hindi pa ako mayaman ngayon, pero time will come. Tandaan mo tong pagmumukhang to. 1 to 2 years from now, milyonaryo ako. At kung hindi ka sasama sa akin ngayon, kung hindi ka sasabay sa akin ngayon, magsisisi ka. Pero kung sasabay ka sa akin ngayon, baka kasabay din kitang yumaman. Hindi mo na ako mayaman sa pera ngayon, mayaman ako sa time. Mayaman ako sa willpower. Mayaman ako sa pangarap. And I will do my best to help you. So paulit-ulit yun. And it's what I say. Pwedeng ang layo ko pa doon nung time na yon. Pwedeng ang layo ko pa doon nung 16 ako. Pero 19, milyonaryo. Na-achieve ko. 21 ako noon. I was already creating millionaires. Hindi pa uso internet. Kaya pansin niyo ba, hindi ako masyadong affected sa mga maiingay sa social media. Kasi wala pang internet, mayaman na ako eh. Hindi pa uso internet, nagkikreate na ako ng milyonaryo. I know what to do. I know how it works. But the idea is yung sinasabi ko na, yayaman tayo. It is a present lie. Kasi nungalingan siya ngayon. Lagi ko pa nga sinasabi sa sarili ko pag mag-isa ako, kumikita na ako ng 200,000 per month. Kahit hindi pa. Yun ang sinasabi ko sa sarili ko. And that's a present lie. But if you are consistent, if you take massive action, if you are confident, if you have conviction, every time that you will say it, it will become a future truth. So that's the present lie and the future truth. Na yung dating kasinungalingan, totoo na ngayon. Tapos gagawa ka na naman ng bagong present lie. Sasabihin mo sa sarili mo, I'm earning 1 million, hanggang sa maging 5 million, hanggang sa maging 10 million.
And very important that for you to build your confidence, remember these 3 things. Clarity, action, and competence. So, kailangan malinaw sa'yo yung gusto mo. Malinaw sa'yo yung gusto mong makuha. Malinaw din sa'yo kung sino yung gusto mong maging. So, you have to know what you want and you have to know who you want to become. So, that's the belief systems and the self-image. So, number 2, action. You have to be willing to take massive action. Kasi para ma-build yung beliefs mo, it will take action, di ba? Kailangan mo mag-meditate, kailangan mo mag-isip, it will take action. Kailangan mo manood ng tamang podcast, kailangan mo makinig sa tamang podcast, kailangan mo mag-research, it will take action. In terms of building your self-image, kailangan mo gumawa ng pera para makakabili ka ng bagong damit so you can act as if. Kailangan mo maghanap ng model, ng iniidolo mo. Kailangan mo maghanap ng reference, it will take action. And competence, kailangan maging magaling ka. Hindi kailangan sobrang galing mo, pero kailangan meron ka tinatawag na improvement. Because confidence equals competence. If you are competent, automatic you will become confident. And number 4, vehicle. Kasi hindi kusang dadating sa'yo yung pera. Kailangan meron kang pagkakakitaan. Ngayon, kung wala ka pang vehicle, you have to have the willpower. Ano ibig sabihin? For example, wala ka pang negosyo ngayon, wala kang trabaho ngayon, nag-aaral ka pa lang, and you are trying to manifest and attract the life that you want. Siyempre, hindi naman bababa yung pera naka-parachute, di ba? Hindi naman kakatok sa bahay mo. Ito na po yung checking manifest nyo, ganon. It will come to you as a form of opportunity. Maybe may makikilala kang tao na ipapakilala ka pa sa isang tao at isa pang tao na magbibigay sa'yo ng opportunity. Maybe may mapapanood kang video na magbibigay sa'yo ng opportunity. Whatever it is, you have to be willing to take action. Tama yung opportunity sa'yo or hindi yun yung tamang opportunity sa'yo, either way, you have to grab the opportunity. Kasi mararamdaman mo naman yun. And the idea is, if you are clear, if you have clarity, if you are confident, automatic ma-attract mo yung tamang opportunity. Kung mali yung pinanggagalingan mo, baka maling opportunity rin yung dumating sa'yo. Kaya nga pansin nyo ba, pag miserable ka, tapos naghahanap ka ng jowa, miserableng jowa yung nakukuha mo kasi mali yung pinanggagalingan mo. Tapos nagmamadali ka kumita ng pera, gigil na gigil ka masyadong kumita ng pera, hayok na hayok ka, tapos negative kang tao, scam ang dadating sa'yo. Pero kung tama yung belief systems mo, tama rin yung opportunity yung dadating sa'yo. So now, kung okay na yung beliefs mo, okay na yung self-image mo, little by little, you are building your confidence, it's time to grab the opportunity. Or maybe start your own business. Start your own career. And you have to choose. If you are clear with what you want, hindi na nga importante yung opportunity kasi kusa na siyang dadating. Kasi malinaw sa'yo yung gusto mo. But the bigger question is, what do you want again? Now, Sir MJ, di ko alam yung gusto ko. Sir MJ, wala akong clarity. Diyan napapasok yung pagsisimula ng sarili mong blueprint. Kasi kung wala kang blueprint, hindi mo mabibuild yung bahay. Kung wala kang success blueprint, hindi mo mabibuild yung success mo. And the idea is, blueprint is extremely important in building who you are, changing your beliefs, building your self-image, creating the life that you want, manifesting your goals and dreams, especially sustaining the success that you already have or the success that you will have in the future. The problem is, walang ibang nagtuturo niyan. Kasi ang tinuturo ng marami, paano kumita ng pera. Ano yung skills, ano yung diskarte, e-commerce, paano mag-run ng ads. Pero minsan, kahit anong aral natin, hindi natin ma-pick up, hindi natin matutunan. Hindi natin alam kung paano i-apply kasi tayo mismo, hindi natin kilala yung sarili natin. We are studying a lot of things in school. We are studying the lives of other people in social media. Naikichismis tayo, naikinegative tayo, pero hindi natin kilala kung sino tayo. So if you want to build your success blueprint with me, an online course with MJ Lopez that you can actually change your life in just 14 days, guys. Napakamura lang kasi lahat po ng knowledge ko for 18 years binuhos ko sa Success Blueprint. If you want to learn more about it, we're gonna put the link in the description and in the card somewhere in this video. And open na po yung enrollment natin. Really excited for you guys, and what I want for you is to achieve your goals and dreams, have fulfillment in life, and manifest more abundance. Yung dire-diretso, yung may momentum. And with that, I really hope marami kayo natutunan dito sa video na to. Now again, I want you to understand that what I want for you is to achieve your goals, is to manifest and create the life that you want. And if you have to watch this video again, please do so. Comment all your takeaways, like, comment, share, and see you in the next video. And again, remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez, and see you soon.